Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Pastor Jomel at narito tayo upang pagnilayan ang mga napakagandang talata mula sa Aklat ng Kawikaan sa Kabanata 3, talata 5 hanggang 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag mong saligang sa iyong sariling karunungan. Sa lahat ng iyong mga daan ay kilalanin mo siya at ituturo niya ang iyong mga landas. Ang mensahe ng mga talatang ito ay malinaw. Tayo ay tinatawag na magtiwala sa Diyos ng buong puso. Huwag umasa sa ating sariling karunungan at kilalanin natin siya sa bawat hakbang ng ating buhay. Ngunit paano natin ito may sasabuhay? Ano ang mga praktikal na hakbang na maaari nating gawin upang magtiwala sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay? Narito ang mga prinsipyong ating pag-aaralan, pati na rin ang mga talata sa Biblia na magbibigay linaw sa ating pang-araw-araw na pagsasabuhay ng pagtitiwala sa Diyos. Una, magtiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Sa buhay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok, mga problema sa trabaho, sa pamilya o sa kalusugan. Ngunit ang Diyos ay hindi nag-iiwan sa atin ng ganitong klase ng mga problema at pagsubok lamang. Tinuturuan po tayo ng Biblia na magtiwala tayo sa Diyos, lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon. Pilipos, Kabanata 4, 6-7. Huwag kayong mabalisa sa anuman, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na sumasa ibabaw ng lahat ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at mga isipan kay Kristo Jesus. Kapag ikaw ay dumaranas ng matinding pagsubok, maglaan ng oras para manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Ipaabot sa Kanya ang iyong mga takot at alalahanin at tiwala na Siya ay magbibigay ng kapayapaan sa iyong puso. Pangalawa, huwag umasa sa sariling karunungan. Minsan, nahihirapan tayo magtiwala sa Diyos dahil ang ating mga plano ay mas madali at mas komportable. Ngunit pinapaalala sa atin ng Diyos na hindi palaging ang ating sariling karunungan ang pinakamainam. Kawikaan 14, talata 12. May mga daan na tila matuwid sa mata ng tao, ngunit ang mga ito'y nagtatapos sa kamatayan. Bago gumawa ng mga desisyon, laging tanungin ang iyong sarili. Isanasali ko ba ang Diyos sa aking desisyon? Huwag umasa lamang sa iyong sariling pag-iisip. Ipaubaya ang iyong mga plano sa Diyos at magtiwala na Siya ay magpapakita ng tamang daan. Pangatlo, kilalanin ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang tuwing may problema. Nais ng Diyos na Siya ay maging bahagi ng lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating relasyon at iba pa. Kawikaan 3:6. Alalahanin mo Siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo Niya ang iyong mga landas. Sa iyong mga trabaho, sa iyong negosyo, magtiwala ka sa Diyos at humingi ng gabay sa paggawa ng mga desisyon. At sa iyong mga relasyon, ipagkatiwala sa Diyos ang iyong mga ugnayan at humingi ng tulong upang mapanatili ang pag-ibig, kapayapaan at pagkakasunduan. Pang-apat, magtiwala na ituturo Niya ang lahat sa iyong landas. Ang Diyos ay hindi lamang nagsasabi sa atin kung ano ang ating gagawin, kundi Siya ay aktibong nagtuturo ng tamang direksyon sa atin. Kapag tayo nagtiwala sa Kanya, Siya ay gagabay at magpapakita ng tamang hakbang. Awit 23, 1-3. Ang Panginoon ay ang aking pastor. Wala akong kakulangan. Pinapaliguan Niya ako sa mga luntiang pastulan, pinapaligo ako sa mga tahimik na tubig at pinapanumbalik Niya ang aking kaluluwa. Nihahatid Niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa Kanyang pangalan. Kapag ikaw ay naharap sa isang mahirap na desisyon o sa isang mahaba o magulong landas, humingi ka ng tulong sa Diyos. Huwag magmadali. Magtiwala na ang Diyos ay magbibigay ng tamang direksyon sa iyong buhay at Siya ay magpapakita ng tamang landas para sa iyo. At ang panghuli, ang kapayapaan ng Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Kapag tayo ay magtitiwala at magpapakumbaba sa Kanyang kalooban, mapapawi ang ating mga pag-alala at bibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Pilipos, Kabanata 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao ay mag-iingat sa inyong mga puso at mga isipan kay Kristo Jesus. Kapag ikaw ay nababahala o may alalahanin, magsimula sa panalangin at humingi ng kapayapaan mula sa Diyos. Magtiwala na ang Kanyang kapayapaan ay magpapalakas at magbibigay sa iyo ng kalmado
kahit na nasa gitna ka ng kaguluhan. Mga kapatid, ang mga talata mula sa kawikaan na ito ay isang paanyaya sa atin upang magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay, maging sa maliliit na desisyon o sa mga malalaking hamon sa buhay. Sa pagtitiwala sa Kanya, alam natin na Siya ang magpapakita ng tamang landas at magbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Huwag nating kalimutan ang mga pangako ng Diyos na Siya ay gagabay at magbibigay sa atin ng lakas sa bawat hakbang ng ating buhay. Huwag kayong matakot, kundi magtiwala ka sa plano ng Diyos para sa atin. Panginoon, salamat po sa iyo mga pangako at gabay. Tinuturuan mo kami na magtiwala sa iyo ng buo at tapat. Patawarin mo kami kung kami nagiging matigas ang puso at umaasa lamang sa aming sariling karunungan. Naway magtiwala kami sa iyo sa lahat ng aming mga landas at ituro mo sa amin ang tamang landas ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.